I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayun, mayroon tayong upload videos update. Hello sa ating mga Marcos loyalists and supporters. Nako, alam nyo naman guys, viral ito, di ba? Itong issue about Pastor Kibuloc. Alam nyo naman po, medyo nag-ano na yata si Kibuloc, iskapo na. Ayan, NBI, bakit? Nako po, ito. Ayan, sabi dito mga kababayan, to personal na assistant ni Kibuloy sumuko na sa NBI, agoy. Pag sinabi mong sumuko ang isang tao, so ibig sabihin, sapat ang ebidensya laban sa kanila. Ibig sabihin, nagkasala talaga sila kasi sumuko sila no? Ito, basahin po natin para kumpleto rekado, no? Ang sinabi dito mga kababayan, Manila, Philippines, sumuko ang dalawa sa mga personal na assistant ni Pastor Apollo Kibuloy sa National Bureau Investigation 11 Huwebes ng umaga. Kinilala ang mga sumuko na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada na kabilang sa mga subject ng warrants of arrest na inisyu ng korte para sa child abuse. Agay, sumailalim sila sa booking proceeding at nakatakdang i-turn over sa korte. Agay, ayan. Alam nyo, kung itong issue, itong mga kaso ni Kibuloy hindi po nakalusot sa panahon ni Digong dahil protektado niya ito, hindi nga makapunta-punta ang Pilipinas, ang US para para hulihin dito si Kibuloy. Kaya alam nyo naman, ang kaso nito, Amerika pa. Pero alam nyo, minsan magtataka ka, bakit ito si Kibuloy, mas naisin niya pa, na galawin ang mga minor de edad. Diba? Samantalang maraming pera ito mga kababayan, kaya niya magbayad ng babae, o kaya niya bumili ng babae na mas maganda pa, sexy, diba? Pero bakit puro batang babaeng tinira nito, no? May kalibugan yung Pastor Kibuloc nyo, So dahil dito mga kababayan, nagiging fair ang batas ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kahit sabihin mo magkakilala yan sila ni Kibuloc, hindi pwedeng kaibigan pagdating sa batas. Dahil mismo si Pangulong Marcos Jr. na ipinarating niya kay Kibuloc na harapin niya yung kaso niya, no? Sagutin lahat ng aligasyon sa kanya. Kung wala naman pagkakasala, ibig sabihin, absuelto, di ba? Yun ang sabi ng Pangulo, malumanay ang kanyang sinabi, no? Yan, ganun dapat ang leader. Hindi po tulad ni Sara Duterte, kung sino pa yung rapist, yung pang sinuportahan. Paano naman kaya yung mga na aragyado ni Kibuloy? Di ba? Yung mga minamaltrato, na child abuse na sinasabi. Paano naman kaya yun? Hindi ba tinitingnan ni Sara Duterte yun? Saan ka makakita mataas ng opisyal ng gobyerno? Sinuportahan mong isang sex offender? Naloka na. Kaya pag naging Pangulo yan, delikado yan mga kababayan. Tandaan nyo lahat ng mga kaibigan na akusado yan, paboran niya. Nako. Ayan nga si Kibuloc pinaboran ni si Digong yun. Kasi nung panahon ni si Digong, mga kababayan, hindi po na hindi nabuksan yung kaso niya. Kasi protektado niya talaga yan, no? So dahil diyan guys, ito basahin ko pa yung isang article. Isang post nga. Ang sabi po dito guys, Davao RTC nag-issue ng arrest warrant versus Kibuloy sa sexual abuse. Patay tayo dito. Sabi ko nga, bakit ito mahilig sa batang babae? May edad na ito, 72 plus ito yata ito si Kibuloc nyo Dapat ang tinira nito mga kababayan, yung mga babaeng isa lang ang ngipin na tira. Mas bagay sa doon, Kaya nga sabi ko, minsan nagtataka, ito ba, kulto ba ito si Kibuloc o nagpapanggap lang na makadiyos? Kasi guys, parang nagpapanggap lang siya ng makadiyos, samantalang mayroon siyang ginawang hindi kanais-nais sa kanyang pagkatao, di ba? Or sadyang ginawa lang, o ginamit niya lang ang salita ng Diyos para mapagtakpan ang kanyang mga ginawang hindi maganda.
So hindi maganda po 'yan, no? Hindi ka pa rin ligtas sa batas. Kahit sabihin mo buong taon o ilang taon ka pa na magpipreach sa salita ng Panginoon, walang problema 'yun, guys eh. Ang problema dito, yung kasalanan mo sa batas, nagkasala ka sa batas. Sapagkat ang batas, ang Diyos din ang naglikha niyan. Para ang tao ang mag-implement yan sa sanlibutan. Tandaan po natin, and that is biblical, mga kababayan. And of course guys, Kibuloy know that. Alam ni Kibuloy yan, ang salita ng Diyos. Kasi ang batas, naaayon sa Biblia po yan. Managot, ang dapat managot. Ang Panginoon ang nag-create niyan. Sa kanyang kapangyarihan, mga kababayan, ang batas na yan ay ibinigayan sa sanlibutan. Dahil yun naman talaga ang karapat-dapat. Dahil kung walang batas sa mundo, ano ang buhay natin ngayon? Lahat tayo ay, ewan ko kung anong itsura natin, baka lahat tayo puro sumbi tayo. O lahat tayo nagiging kriminal. Diba? Lahat tayo magnanakaw. Lahat tayo magiging mang-hold up. Kung walang batas sa mundo. So, kailangan talaga yan. At be fair ang lahat ng namumuno ng isang bansa. And of course, ang ating mga napangulo, mga kababayan. Hindi pwede, pabor-pabor, kahit sino pa ang kakilala niya, pag once na nagkasala ka, managot ka sa batas. Ika nga, no one is above the law. Diba? Ayan po ang batas natin sa Pilipinas ngayon. So, dito nyo makikita, ang batas ng Pilipinas may pangil. O yan, nakita nyo? Ito po ang pinakasampul. Na ang batas sa atin ay gumagana. See? Hindi pwedeng ganun. Walang ligtas-ligtas dito. Although, kahit ang Pangulo, sumusunod din sa batas at ginagalang din ang batas. Siyempre, ano ba ang silbi? Anong isang bansa kung walang batas, mga kababayan? Yan ang pakatandaan nyo. Ano ang mangyayari sa mga tao kung walang batas? Walang pinairal na batas. Walang nakikihigit sa batas, kundi ang Diyos lamang. Diba? Manila, Philippines, nag-issue ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ, ayan, kay CG Leader Pastor Kibuloy dahil sa sexual abuse. Biro nyo yun? Mabigat na kaso ito, mga kababayan. Kasabay nito, ipinag-utos din ang pag-aresto kina Jackie W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada at Sylvia Camanis. Ito guys, sumuko na po ito sila. Ibig sabihin, talagang may ginawa silang katarantaduhan. Unang sumukong dalawa, tapos sumunod yung tatlo. I think, yes. Si Kibuloy at iba pa ay sinampahan ng kaso sa paglabag ng Republic Act 76110 ang Anti-Child Abuse Law. Partikular na ang provision sa sexual abuse ng mga minor de edad at pagmamaltrato. See? Kung talagang ikaw ay sugo ng Diyos at itinuring mo yung sarili mo ay anak ng Diyos, bakit ito inalaw mo sa sarili mo or sa mga tao mo na nagkaroon po ng maltrato sa mga kabataan at panggagahasa? Supposed to be not. Kasi ginagamit mo ang salita ng Diyos sa madlang people. Nagtuturo ka ng salita ng Panginoon sa sapangkalahatan. Pero bakit itong sexual abuse ito ng minor de edad na ito? My goodness. Palagay ko ito, parang hindi talaga makadiyos ito si Kibulok Iba ang kanyang pinagagawa. Original na naglabas ng Davao RTC ng arrest warrant noong Marso 14, ngunit sinuspindi ang implementasyon nito. Nakaraang sabihin ito ng kampo ni Kibuloy na nagain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice, which is ang DOJ. Ngayon sinabi ng korte na more than reasonable time has lapsed. Oh my goodness, hindi ito nakatanggap ng anumang resolution sa motion for reconsideration, having received none of this date. The court declines this time to awaits. As what was earlier determined upon judicious examination and perusal of information where ano yan?
Ano sana ba tayo? Information where is found probable cause. Let the warrants of arrest already issued be implemented immediately. Sa kautusan ng korte. Korte na nag-utos. Kaya sumunod ka kay Buloy. Anytime from now, dapat sumuko na po kayo. Para na matapos yung kaso nyo. No? The court mindful of the equally situated rights of both the prosecution of defense, which may include among others the speedy disposition and speedy trial cases, either of which or both. Said right imposes an imperative task that this court is indebted to fulfill. Ayan. So, ano ngayon mga kababayan, bagamat itong mga staff ni Kibuloy ay sumuko, ang tanong ngayon guys, si Kibuloy nawawala. Saan nagtago? Nag-eskapo ba papuntang Chikwa? Hindi natin alam. Pero hindi din nawawala ang kumpiyansa ng Philippine National Police na si Kibuloy posibleng nasa ibang bansa. O, di ba? Ika nga mga kababayan, kailangan harapin ang dapat harapin. Kung sa panahon nga ni Digong ay nagtago ito, ay hindi nabuksan ang kaso niya, pues ngayon ay talaga namang ang Marcos administration open po yan sa lahat ng mga tao, fair lahat sa mga Pilipino, mayaman at mahirap. Pag nagkasala, kulong. Di ba mga kababayan? Kaya galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. Sangkaterba yung kanilang mga kumbaga kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila, pambabastos, mabalawara sa Pangulong Marcos Jr. Kaya sabi ko nga sa aking mga video guys, isa lang po ang gusto nila mangyari, paboran ni Pangulong Marcos, si Kibuloy. Di ba? Sinumbatan pa nga siya. Sino nanumbat? Yung mga yung ibang angkor ng SMNI, na kung hindi daw SMNI, malaki daw ang naitulong kay Pangulong Marcos nung last election, lahat kung ano-ano. Sa akin naman, hindi naman nagpupursige si Pangulong Marcos Jr. na imbitahin nyo sa debate. Kayo po ang nagpupursige. Tumaas nga ang followers nyo dahil kay Pangulong Marcos Jr. Tapos, kumbaga, biniblem pa sa kanya. Hindi kayo naloka. Gusto lang siya ng paboran kaso lang hindi pwede. Kasi ang Pangulong Marcos Jr. sumusunod din sa batas. At ginagalang yan din ang batas. Hindi uso ang libre-libre. Kung si Sara Duterte ang nakaupo bilang Pangulo, malamang natural, paboran niya, sinusuportahan niya nga ito kahit mabigat sa batas ang kaso nito, sinusuportahan ni Garota ito. So but anyway guys, dahil dyan, antabayan natin ang susunod na mangyayari sa kanyang pagsuko. I really hope ang Panginoon ay hipuin ang kanyang kaisipan at kusa na lang siyang sumuko, no? So dahil dyan guys, ito ang kabuang updates natin. Panoorin nyo po ang balita ng Frontline ng News 5. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. Sumuko na sa NBI Davao ang dalawang personal assistant ni Pastor Apollo Kibuloy na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Dagdag sila sa tatlo pang sumuko kahapon na sina Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Dawit silang lahat sa kasong child abuse. Pare-pareho nang nagmulta ng tig 80,000 pesos ang limang kasamahan ni Kibuloy. Bukod tanging ang pastor ang hindi pa rin mahagila. Kaya itinuturing na siyang pugante ng mga otoridad. Bukod sa kasong child abuse, naharap din si Kibuloy sa kasong sexual abuse na bailable sa halagang 200,000 pesos. Tanging mga abogado ng niyang humarap sa mga otoridad nang puntahan ang mga ari-arian ng pastor. Kumpiyansa naman ng NBI na nandito pa rin sa Davao si Kibuloy. Sinabi rin ng Bureau of Immigration na hindi pa ito nakakalabas ng Pilipinas. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But this warrant of arrest is unexpected. No? Siguro yung paglabas ito kahapon, kami yung first na nakakuha. And alam na rin nila. And we surmise na siguro si Pastor andito pa. Pero ang Philippine National Police, hindi nila inaalis ang posibilidad na wala na sa Davao si Kibuloy.
po, manhunt operation po yan. So hindi na lamang po siguro magiging limited yan sa Davao region since he was not located within the area po of Davao. Then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Nagbabala rin ng pulisya na mananagot sa batas ang mga taong nagkakanlong o tumutulong sa pagtatago ni Kibuloy. Sa kabila niyan, umaasa ang NBI at PNP na kusang susuko sa kanila ang pastor. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. But automatic yan, since alam na rin namin na meron siyang contempt warrant sa Senado and sa Congress. Once na mahuli natin si Pastor Kibuloy, automatic, kasi available man to dito, he will be turned over to Manila. Sa ngayon, mas pinigting na ang tracker team ng NBI, CIDG at intelligence community para mahanap ang kinaroroonan. So, yun guys, narinig nyo yun? Itinuring na pugante si Kibuloy, mga kababayan. Ito guys, courtesy po ng News 5 Frontline tonight. Ayan, nako. Dapat sumuko na po siya para nang mabilisan. Anyway, mga kababayan, talagang ganyan ang buhay. Kahit sabihin mo bilyon ang pera mo sa bulsa, pero pag may nilabag ka sa batas na talagang maiispatan or masilip ng batas, talagang delikado ka. Dahil Marcos ang nakaupo, open sa lahat, mga kababayan, ang mga tao, ang mga Pilipino, upang harapin ang kanilang mga kaso. Hindi pwede pibor-pibor dito, walang pibor-pibor. Wala na tayo sa panahon ni Corimao at panahon ni Sidugong. Diba? Anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babos. Sino may nakakita kay Kibulok dyan sa lugar nyo, ituro nyo kagad at puntahan ng mga kapulisan yan at hulihin. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit, pag inggit pikit. Bakit? Nga. God bless Philippines.